Nagsisimula ang ating kwento, kung saan makikita natin ang pagpaslang ng ating bida na si Chun Hajan, sa mga humahabol sa kanya mula sa kinabibilangan niyang Righteous Heavenly Alliance. Panandaliang huminto at natahimik si Chun Hajan at napag-isip-isip niya na napapagod na siya sa paisa-isang pagpaslang sa mga hangal, kaya't sarkastikong sinabihan ng ating bida na magsabay-sabay na silang umatake para hindi na siya mapagod pa. Hindi naman nakapagtimpi ang mga lapastangan at nanggagalaiting inatake ang ating bida, gayunpaman ay hindi rin naman nagdalawang isip si Chun Hajan na gumamit ng dahas at walang habas silang pinagpapaslang. Sa kabilang banda naman, ay pasigaw na sinabi ng isa sa mga hangal na nag-iisa lamang ang ating bida, at huwag hayaan na ito'y makatakas, at may pagbabanta na kailangan nila itong mapaslang. Sa isipan naman ni Chun Hajan, nang marinig nito na gusto siyang paslangin ay agad din niyang nasabi sa sarili niya na makalipas ang 30 taon, na nasa harapan na niya ang kalayaan na matagal na niyang inaasam ay hindi na nito pakakawalan pa ang pagkakataon, at kung ang pagpaslang naman sa lahat ng naririto ang kapalit ng kanyang kalayaan ay agad niya itong gagawin. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang ating bida at mabilis na itong umatake at isa-isa niya itong binawian ng mga buhay. Sa sumunod na eksena ay hindi naman makapaniwala ang mga salbaheng hangal ng magawa ng ating bida na ilagan ang kanilang mga atake at magawang tayuan ang kanilang mga sandata. Agad naman lumundag ng mataas si Chun Hajan, at mula sa ere ay nagpakawala ito ng matinding atake dahilan ng unti-unting pagkaubos ng mga lapastangan. Hindi naman makapaniwala ang mga salbaheng hangal sa pinapakita ng ating bida, at napasabi na lang ang isa sa kanila, na tunay nga na isa siya sa 10 tinaguriang pinakamalalakas na martial masters, at ang tinaguriang King of Assassins. Matapos ang sunod-sunod na salpukan ay naramdaman na ni Chun Hajan ang matinding pagod, kasabay naman ito ang pagdating pa ng maraming salbaheng hangal na inakala nilang naabot na ng ating bida ang kanyang limitasyon. Ngunit mali sila ng inaakala at agad naman nagpakawala ng matinding sword aura si Chun Hajan, dahilan ng pagbagsak ng mga salbaheng hangal. Lumipat naman ang eksena kung saan nabaling ang isip ni Chun Hajan sa naging usapan nila ng kanyang kaibigan, kung saan sinabi nito sa ating bida, na bagamat ikaw pa ang tinaguriang pinakamahusay at ang King of Assassins, ay isa pa rin itong mamamatay taong walang kalayaan na sunod-sunuran lang sa Righteous Heavenly Alliance leader. At sa kanyang muling pagtakas ay napaluhod ito habang sumusuka na ng dugo, at sa mga puntong ito naman ay naisip niya na kailangan niyang makaligtas sa kahit anong paraan. Agad naman naalala ni Chun Hajan na may sikretong lugar malapit sa kanyang kinaroroonan, na kung saan meron siyang pwedeng kainin na mga herbs at elixir upang mapabilis ang kanyang paggaling. Ngunit bago pa man makarating si Chun Hajan sa sikretong lugar na kanyang naalala, ay may isang misteryosong nilalang na biglang lumitaw sa kanyang harapan nang hindi niya namamalayan at agad siyang inatake nito. Agad naman naiwasan ni Chun Hajan ang sorpresang atake, at makikita rito ang iniwang pinsala mula sa misteryosong nilalang at naisip niya na isang stealth technique ang ginamit nito, na kahit siyang tinaguriang pinakamahusay na assassin ay hindi naramdaman ang presensya nito. Muli namang umatake ang misteryosong nilalang kung saan gumamit naman ito ng sword aura na mabilis tumama sa mga puno dahilan ng mabilis na pagkawasak ng mga ito. Sa paglabas naman ng sword aura ng misteryosong nilalang mula sa kanyang atake, ay agad na kilala yon ng ating bida, kinilala niya ito bilang si Death Lord na tinaguriang pinakamahusay na assassin sa Southern Central Plains. Sa loob-loob naman ni Chun Hajan, ay nauunawaan niya kung bakit gusto siyang mapaslang ng Righteous Heavenly Alliance, ngunit hindi niya inaakalang ang elites of the Steel Blood Fortress, Steel King's 8 elites, at maging si Death Lord ay gusto rin siyang mapaslang. Tinura naman ni Chun Hajan kay Death Lord na kung inaakala ba nitong mapapalitan niya ito sa 10 pinakamalalakas na martial master sa mundo, ay nagkakamali ito. Sabay naman sumugod ang dalawa para sa kanilang huling salpukan at matagumpay naman ang ating bida na wakasan si Death Lord. Matapos naman ang salpukan sa pagitan ni Chun Hajan at ni Death Lord, ay agad na winikan ng ating bida sa isa pang nilalang na nagtatagli din ng malakas na presensya, na kung tapos na ba itong manood sa nangyaring labanan, at tinuran pa ni Chun Hajan na magpakita na ito dahil kanina pa niya ito nararamdaman.
Walang pag-aalinlangan namang nagpakita at lumabas ang misteryosong nilalang na nagtataglay ng matinding presensya, at sa sandaling ito ay bahagyang kinabahan naman si Chun Ha-jun nang makita niya ito at kinilala niya itong si Secret Demon Queen. Tumugon naman ng may kasamang ngiti si Secret Demon Queen Kwak So-kyo, na isang karangalan para sa kanya dahil nakikilala pa niya ito makalipas ang 6 na taon nang huli silang magkita. Lumipat naman ang eksena kung saan makikitang dumating na ang Righteous Heavenly Alliance First Elder na si Jung Il-ryong, hindi naman ito makapaniwala na sa kabila ng formation na kanilang ginawa kasama ang Steel Blood Fortress ay nagawa pa rin makatakas ng ating bida, at bukod pa dyan ay nagawa ding mapaslang ang lahat ng mga ito. Nagtutugma ang pananaw ng First Elder, na si Chun Ha-jun talaga ang King of Assassins sa pinamalas nitong pambihirang abilidad. Matapos namang humanga ng First Elder kay Chun Ha-jun, ay agad naman iniutos niya sa kanyang nasasakupan na hanapin si Secret Demon Queen dahil dito rin nila matatagpuan ang ating bida. Bumalik naman ang tagpo kung saan kinilala ng ating bida si Secret Demon Queen Kwak So-kyo, na kahit gumagamit pa ito ng isang teknik na pangpabata, ay hindi pa rin ito maitatago na sa kasalukuyan ay mahigit 60 taon na ito. Paglilinaw pa ni Chun Ha-jun, na sa likod ng malaanghel niyang anyo ay hindi nito maitatago na isa siyang malademonyong mamamatay tao na hindi kayang matulog ng isang gabi nang walang pinapaslang. Saad pa ni Chun Ha-jun, na hindi pa sapat ang mga martial masters at mahuhusay na assassins ng Steel Blood Fortress, ay nagawa pa nilang palabasin ang salbahing pangit na si Secret Demon Queen para lang masiguradong mapaslang siya. Gayunpaman, bagamat nagulantang si Chun Ha-jun sa pagdating ni Secret Demon Queen ay nanatiling kalmado ang ating bida, at alam din niyang meron pa siyang tinatagong alas, kung kaya't hinawakan na niya ng mahigpit ang kanyang sandata. Sa puntong ito ay labis ang pagkadismaya ni Secret Demon Queen sa naging aksyon sa kanya ng ating bida. Wika pa ni Secret Demon Queen ang may pagmamayabang kay Chun Ha-jun, na sa kabila ng kanilang espesyal na relasyon ay nagawa nitong ilabas ang kanyang sandata. Nang gagalaiti namang tumugon at may labis na pagkainis na sinagot ni Chun Ha-jun si Secret Demon Queen, na walang namamagitang anumang klaseng relasyon sa kanilang dalawa. Bumalik ang eksena kay Secret Demon Queen kung saan may pagdududa ito na wala ng kakayahan pa na lumaban si Chun Ha-jun, kaya't nagbigay ito ng isang mungkahi kung saan patatakasin niya ito kapalit ng isang pabor. Ngunit binaliwala lang ni Chun Ha-jun ang tinura ni Secret Demon Queen, at siya namang paghanda ng ating bida para sa isang pag-atake, katwiran pa ni Chun Ha-jun, na hindi siya natatakot sa isang salbaheng na matandang pangit. Nang gagalaiti namang sumagot at labis-labis ang pagkainis ni Secret Demon Queen, na kung tatawagin pa niya muli ito ng isang matandang pangit, ay sisiguraduhin niyang mapipinsala at huhugutin niya ang mga buto nito. Bagamat alam ni Chun Ha-jun na dehado siya sa kasalukuyan dahil sa mga nangyaring labanan at sa tinamo niyang pinsala, ay hindi pa rin natinag ang ating bida sa pagbabanta ni Secret Demon Queen, at muli ay sarkastiko pa ring tinawag ni Chun Ha-jun si Secret Demon Queen na isang salbahaing matandang pangit. Akma na sanang aatake si Secret Demon Queen, ngunit pinili pa rin itong kumalma dahil alam nito na talagang natutunan na ni Chun Ha-jun ang Hidden Nine Sects martial prowess na kailangan niya. Naunawaan naman agad ni Chun Ha-jun ang sitwasyon kung bakit piniling kumalma ni Secret Demon Queen, sa kabila ng kanyang pang-iinsulto, ay sa kadahilanang gusto nitong makuha sa kanya ang sekreto ng martial prowess ng Nine Sects, at ang mga mahalagang impormasyon patungkol sa Righteous Heavenly Alliance. Idinagdag pa ni Chun Ha-jun, na sa kanyang kaalaman ay walang balak si Secret Demon Queen na ipamahagi sa Steel Blood Fortress ang kanyang makukuhang impormasyon sa ating bida. Hindi naman itinanggi pa ni Secret Demon Queen ang tinura ng ating bida at sinabing tama lahat ng winika nito, at ang gusto niya lamang ay makuha sa kanya ang sekreto ng Nine Sects martial prowess, at muling iminungkahi ni Secret Demon Queen na bubuhayin niya ang ating bida kapalit ng impormasyon na kailangan niya. Hindi naman napigilan ni Chun Ha-jun na mapatawa, at sa mga puntong ito ay tinura niya kay Secret Demon Queen, na hindi magiging patas ang kanilang magiging palitan dahil malapit na rin siyang pumanaw. Dali-dali naman sumagot si Secret Demon Queen, na kung dahil ba ito sa blood parasite ng Righteous Heavenly Alliance. Sa puntong ito ay nagulat si Chun Ha-jun sa tinura ni Kwak So-kyo, dahil may nalalaman ito patungkol sa blood parasite ng kanilang Righteous Heavenly Alliance.
Ang blood parasite ay ang pamamaraan ng Righteous Heavenly Alliance, na kung saan ay kaya nitong husgahan, at wakasan ang bawat miyembro nito, na magtataksil sa kanilang alyansa. Bumalik ang eksena, kung saan may pagmamayabang na ipinahayag ni Secret Demon Queen sa ating bida, na kaya niya itong pagalingin, at hindi na niya kailangan pang itakwil sa payak na ayos ang Righteous Heavenly Alliance. Mariing idinagdag pa ni Secret Demon Queen, na meron siyang malalim na kaugnayan, at kaalaman patungkol sa demonic arts ng God of Death, at pati na rin sa iba't ibang klase ng mga nakamamatay na lason. Hindi naman agad nakatugon si Chun Hajan sa tinura ni Secret Demon Queen, at ito'y taimtim lamang na nag-iisip sa kanyang susunod na gagawin. Sa sumunod na eksena ay muling winika ni Secret Demon Queen, na kaya niyang palayain ang ating bida mula sa Righteous Heavenly Alliance, at ang tanging kapalit lamang na kanyang hinihingi ay ang sikreto ng 9 Sect Martial Prowess. Ngumiti lamang si Chun Hajan sa mga binanggit ni Secret Demon Queen, at pahayag nitong tinura na kung inaakala ba nito, na kaya hinahabol siya ng Righteous Heavenly Alliance, ay dahil tumiwalag siya dito ay nagkakamali ito. At sa oras naman na ito ay napagtanto na ni Secret Demon Queen na wala na ang blood parasite sa katawan ng ating bida. Dagdag pa ni Chun Hajan, na isa siya sa 10 pinakamalalakas na martial masters, at nagawa na niyang magamot ang kanyang sarili mula sa blood parasite, 5 taon na ang nakararaan. Paglilinaw din ni Chun Hajan, na kinailangan niyang maabot ang mataas na antas ng kakayahang magpapataka sa kanya mula sa blood parasite, upang tuluyan niya itong maalis at magamot. Matapos maipaliwanag kay Secret Demon Queen ang patungkol sa blood parasite, ay hindi na nakapagpigil si Chun Hajan, at pasigaw na pagbabanta niyang sinabi kay Secret Demon Queen, na umalis ito sa kanyang daraanan. Tiniyak din ni Chun Hajan kay Secret Demon Queen, na kung aalis na ito ngayon, ay nakasisigurado siyang bubuhayin pa niya ito. Sa sumunod na eksena ay makikita natin na kung saan nakatindig na nagtititigan ang dalawa, at unti-unti namang inilalabas ni Secret Demon Queen ang kanyang aura, at gayon din si Chun Hajan. Saad ni Secret Demon Queen, na hindi siya makapaniwala na nakakapagbigay pa ng pagbabanta ang ating bida, sa kabila ng ito'y malapit ng mamatay. At sa oras na ito, ay inilabas na ni Secret Demon Queen Kwak Sokyo ang kanyang matatalas na kuko bilang paghahanda sa isang atake, at paglilinaw pa niya sa ating bida na walang sino man ang nabuhay matapos siyang insultuhin ng harap-harapan. Hindi naman natinag si Chun Hajan sa mga banta ni Secret Demon Queen, at sa punto ding ito ay naghanda na rin ang ating bida para sa kanyang pag-atake. Matapos maghanda ni Chun Hajan at ni Secret Demon Queen, ay hindi na talaga napigilan pa ang nagbabadyang labanan sa pagitan nila. Hindi na rin naitago pa ni Secret Demon Queen ang kanyang tunay na anyo na isang matandang pangit. Maya-maya pa ay sinalubong na ng espada ni Chun Hajan, ang mga matatalim na kuko ni Secret Demon Queen, dahilan ng isang matinding pagsabog na umabot pa hanggang sa kalangitan. Sa sandaling humupa na ang usok, ay makikita nating nabigo ang ating bida na mapinsala si Secret Demon Queen. Bukod pa dyan ay nagawa din ni Kwak Sokyo na ibaon sa braso ni Chun Hajan ang matatalim niyang kuko. Habang abala naman si Chun Hajan kay Secret Demon Queen, ay siya namang pagsulpot ng First Elder na talagang ikinagulat ni Chun Hajan dahil hindi niya ito naramdaman. Sa puntong ito ay matinding kaba ang nararamdaman ng ating bida, bukod pa dyan ay alam din ni Chun Hajan, ang malalang panganib na dala sa paglitaw ng First Elder na si Jung Il-ryong. Tila sumasang-ayon pa rin ang kalangitan para sa First Elder, sa kabila ng malapalos na pagtakas ni Chun Hajan mula sa kanila, hindi naman sinayang ni Jung Il-ryong ang napakagandang pagkakataon at agad itong sumugod sa ating bida na nagresulta sa pagkakaputol ng mga paa ni Chun Hajan. Sa puntong ito, ay wala silang balak na muli pang makatakas ang ating bida, at matapos maputol ni First Elder ang mga paa ni Chun Hajan, ay hindi na rin nag-aksaya pa ng oras si Secret Demon Queen, at agarang niyang pinutol ang mga kamay ni Chun Hajan. Sa sandaling ito ay pinuproseso pa ni Chun Hajan ang mga kaganapan, at nang sandaling makita ni Secret Demon Queen na tila gulong-gulo pa si Chun Hajan, ay agad niya itong inatake, na nagresulta sa pagkakabutas na parang donut ng ating bida.
Sa eksenang ito ay matinding pinsala ang kasalukuyang hinaharap ng ating bida, at alam din ni Chun Hajan na malabong makaligtas pa siya sa kamay nila Secret Demon Queen at ni First Elder. Tuluyan na ring bumagsak si Chun Hajan, habang sumusuka ng napakaraming dugo, dahil sa mga tinamo niyang pinsala, sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa pagbagsak ni Chun Hajan ay dali-daling kinapitan ni Secret Demon Queen ang kanyang ulo at wikang, natatawa itong pagmasdan si Chun Hajan sa anyo nito ngayon, na wala ng anumang bias. Dagdag pa ni Secret Demon Queen, ay wag itong mag-alala dahil isusunod na niya ang ulo ng ating bida, nang hindi na ito makapagbanta at makapang-insulto pa. Walang pagdadalawang isip na hinugot ni Secret Demon Queen ang ulo ng ating bida, saad pa nito na nararapat lang ito, at habang buhay sana itong gumapang na parang parasitiko sa impyerno. Sa mga huling sandali ng ating bida, mula sa napakaganda at tahimik na kalangitan ng dilim, ay sa wakas matatapos na ang kanyang mga mapapait na karanasan. Ang tanging gusto lamang ng ating bida ay mamuhay ng normal, mabuhay na isang tao at hindi bilang isang mamamatay tao. Naisip din ni Chun Hajan, kung bakit napakahirap nitong makamtan, at kung mabibigyan pa siya muli ng isa pang pagkakataon ay ito ang pipiliin niyang landas. Lumipat ang eksena sa Heavenly Demon Divine Cult, at dito sa main sanctuary ng Demon Divine Cult ay makikita natin ang isang nilalang na unti-unti nang nagigising mula sa matagal na pagkakatulog. Abangan sa susunod kung saan hindi makapaniwala si Chun Hajan, na muli siyang mabubuhay sa katauhan ng iba. Subaybayan din natin ang paglabas pa ng mga bagong karakter, at dito, makikita natin ang isang misteryosong malakas na nilalang mula sa Heavenly Demon Divine Cult.